Sa isang sulok na syudad, namumuhay si Mang Dante. Isang lalaking halos sa babalutan ng tato ang buong katawan. Hindi siya katulad ng mga taong may tato para sa moda o para sa pagrerebelde. Ang bawat guhit sa kanyang balat mula sa braso hanggang sa leeg ay may kwento at puno na damdamin. Bawat linya at bawat kulay ay mga gawa ng kamay ng kanyang yumaong anak na si Daniel. Si Daniel ay isang batang mahilig magpinta at magdrawing. Mula pagkabata, hilig na niya ang sining at ang mga pader ng kanilang munting bahay ay halos puno ng mga drawing niya. Ngunit ang paborito niyang canvas ay ang balat ng kanyang ama. Sa simula, simpleng drawing lang ng araw o lupa ang ginagawa ni Daniel gamit ang non-toxic na marker. Ngunit nang lumaki-laki siya at nakita niya ang tattoo shop sa kanilang kapitbahay, naisipan niya na maging isang tattoo artist. Tuwang-tuwa si Mang Dante sa hilig ng kanyang anak at pinayagan niya ito magsanay sa kanya. Ang unang tattoo na ginawa ni Daniel sa kanyang ama ay isang maliit na hugis, puso sa kanyang braso na may nakasulat na Papa. Mula noon sunod-sunod na ang ginawa ni Daniel na may bulaklak, may ibon, may mga abstract na design at lahat ay may sariling kwento at punong-puno ng pagmamahal. Ang mga tattoo na iyon na hindi lamang tinta sa balatibang Dante. Ang mga yun ay paalala ng kanyang anak ng kanilang pagmamahalan at ang pangarap ni Daniel na mag-isang tanyag na tattoo artist. Ngunit, ang buhay ay puno ng pagsubok. Isang araw, sa kasagsagan ng kanyang pagiging aktibo sa paggawa ng tattoo, si Daniel ay nawala sa isang aksidente. Nagsimula siya magkaroon ng lagnat at nang ipatingin sa doktor, nalaman nila na mayroon siyang malubhang sakit sa puso. Labis na nalungkot si Mang Dante dahil ang kanyang anak ay ang kanyang inspirasyon at kanyang dahilan para mabuhay ay nawala na. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Sa loob ng maraming taon ay naging malungkot siya. Hindi makakain ng maayos at halos hindi na makatulog. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ay ang mga tato sa kanyang katawan, ang huling sining na iginuhit ng kanyang anak. Dumaan ng panahon, napagtanto ni Mang Dante na hindi niya maaaring habang buhay na ikulong ang sarili sa kanyang kalungkutan. Para kay Daniel, kailangan niya magpatuloy at naisipan niyang magbagong buhay at kailangan niya ng trabaho para may mapagkunan siya ng panggastos. Dati, siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Isang trabahong hindi nangangailangan ng formal na pananamit o kung ano paman. Ngunit dahil sa kanyang edad at sa dami ng tato sa kanyang katawan, alam niyang mahihirapan siya. Una, sinubukan niya mag-apply sa isang pabrika. Excited si Mang Dante. Nagbihis siya ng maayos kahit papaano. Ngunit pagpasok pa lang niya sa gate, ay tinignan na siya ng guard mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang kriminal. Ano ang pakay niyo? Tanong ng guard. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Mag-a-apply po sana ako. Sagot ni Mang Dante na may pag-asa pa rin. Well, pasensya na po sir. Hindi po kami tumatanggap ng mga taong katulad niyo. Mahigpit po ang aming patakaran. Diretsong sabi ng guard na ayaw na magpatagal pa. Nasaktan si Mang Dante pero hindi siya sumuko. At sa mga sumunod niyang pinuntahan, ang isang malaking grocery store. Nag-a-apply sana siya bilang stock clerk. Ngunit pagdating niya sa Human Resources office, pumungad sa kanya ang isang babae na halos kasing sama ng tingin ng guard. Good morning po. Mag-a-apply po sana ako. Sabi ni Mang Dante habang pilit na ngumingiti. Tinignan siya ng babae mula sa kanyang mga tato sa braso hanggang sa leeg. May bahid ng pagkasuklam sa kanyang muka. Sir, hindi po kami tumatanggap ng mga taong may tato. Mukha po kayong basagulero. Baka po matakot ang mga customer namin.
Masakit ang mga salitang yun at parang tinusok ang puso ni Mang Dante. Ang mga tattoo na ito ay gawa ng kanyang pinakamamahal na anak ay naging dahilan pa para husgahan siya. Pero ma'am, desente po ako. Hindi po ako basagulero. Pagtatanggol ni Mang Dante. Wala po akong pakialam sa paliwanag ninyo. Ang kailangan lang namin ay sumusunod sa patakaran ng kumpanya. Pasensya na po, hindi po kayo qualified. Matigas na sagot ng HR officer. Lumabas na lamang si Mang Dante na may luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito at hindi siya dapat sumuko. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng trabaho hanggang sa lumipas na ang mga araw at ng linggo na halos lahat ng kumpanyang pinuntahan niya pare-pareho ang kanilang sagot. Ang iba, diretsahan siyang nilalait. Ang dami mong tattoo, sir. Mukha kang preso, sabi ng isang manager sa isang construction company. Hindi ka namin pwedeng kunin. Masisira ang imahe ng kumpanya namin. Puro tattoo. Saan ka ba galing? Sa Bilibid? Pangiinsulto naman ng isang may-ari ng maliit na negosyo. Baka mamaya, manggulo ka lang dito, sabi pa ng isa. Bawat insulto ay tumatatak sa puso ni Mang Dante. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa at may mga araw na naiisip niya sumuko na lang. Naisip niya na baka nga tama sila, na hindi na siya karapat-dapat sa isang disenteng trabaho. Ang mga tattoo ni Daniel ay naging tatak ng kahihiyan sa kanyang paningin at sa mata ng iba. Ngunit, isang gabi, habang nakatitig siya sa larawan ni Daniel, naalala niya ang pangarap ng kanyang anak. Papa, kapag malaki na ako, gagawa ako ng pinakamagandang tattoo shop sa buong mundo. Ikaw ang magiging manager ko doon, sabi ni Daniel noon na may malaking ngiti sa labi. Napangiti si Mang Dante at sinabi niya sa sarili na hindi siya pwedeng sumuko para kay Daniel. Naisipan niyang magbabaka sakali at susubukan siyang mag-apply sa pinakamalaki at pinakamayamang kumpanya sa buong syudad ng Vista Corp. Isang kumpanyang kilala sa kanilang mahigpit na patakaran at mataas na pamantayan. Alam niyang halos imposibleng matanggap siya pero wala nang mawawala. Kung hindi man siya matanggap, ay sanay na rin siya. Kinabukasan, maaga siya naghanda at nagsuot siya ng pinakamalinis ng polo kahit pa medyo luma na. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa Vista Corp building na tila isang dambuhalang tore na umaabot sa kalangitan. Pagpasok niya sa lobby ay namangha siya sa ganda at laki ng lugar at milyon-milyong piso siguro ang ginastos para dito. Nilapitan niya ang receptionist. Magandang umaga po. Mag-a-apply po sana ako, sabi niya at medyo kinakabahan. Pinatingin siya sa isang manager at yon ay si Ginoong Ramos. Isang lalaking nakasalamin at may manilaw-nilaw na balat at palaging nakasimangot. Pagkakita pa lang kay Mang Dante ay umirap na agad si Ginoong Ramos. Ano to? May nagkalat pang basura dito? Pungad na salubong ni Ginoong Ramos, may halong pagmamataas sa kanyang boses. Sir, ano ba ang pakay niyo sa Vista Corp? Hindi po ito tambayan. Nagpakumbaba si Mang Dante. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho, sir. Kahit ano po, basta marangal. Tinignan ni Ginoong Ramos si Mang Dante mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang bagay na kadiri-diri. Trabaho? Sa itsura mong yan? Puro ka tato. Sigurado ako marami kang ginawang masama. Sa tingin mo, tatanggapin ka namin dito sa prestihiyosong kumpanyang to? Hindi ka namin kailangan. Baka masira ka lang sa imahe namin. Ang sakit at mas masakit pa sa mga nakaraang insulto. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Dante. Yumuko na lang siya at dahan-dahang tumalikod at handa nang umalis. Pakiramdam niya ito na ang huling patak ng kanyang pag-asa. Habang naglalakad siya palabas ng lobby,
may naamoy siyang kakaiba. Amoy usok ito at napansin niya ang isang bahagi ng gusali na may usok na lumalabas. Tumingin siya sa paligid at ang mga empleyado ay busy sa kanilang mga ginagawa at walang nakakapansin. Narinig niya ang mahinang sigaw ng isang bata mula sa direksyon ng usok. Kumaba ang dibdib ni Mang Dante at nakalimutan niya ang lahat ng insulto, ang lahat ng galit at pagkabigo. Agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng usok at nakita niya ang isang kwarto na halos nakabukas ang pinto at mula doon ay umaalpas ang maitim na usok. Isang batang babae ang nakita niyang nakakulong sa loob, umiiyak at sumisigaw, hindi na makahinga. "Tulong po! Tulong po!" Sigaw ng bata. Bata! Sigaw ni Mang Dante. Walang pag-aalinlangan ay pumasok siya sa nasusunog na kwarto at sobrang kapal ang usok at mahirap huminga. Mainit ang hangin at nagsisimula ng kumalat ang apoy. Nakita niya ang batang babae na nakaupo sa sulok at halos takpan na ng usok ang kanyang muka. Huwag ka matakot, anak. Nandito na si Manong. Sigaw ni Mang Dante at pilit na inabot ang bata. Niyakap niya ang bata at dali-daling lumabas ang kwarto at sa labas ay nagsimula na magkagulo ang mga tao at doon nakita nila si Mang Dante na lumabas na may dalang bata at may ilang empleyado ang tumulong sa pagtatanong sa bata kung maayos ba ito. Sa pagkakataong iyon ay dumating si Ginoong Ramos na may bahid ng pagkabigla sa kanyang muka. Anong nangyari? Sino ang bata? Tanong niya at naguguluhan. Sir, may sunog po sa loob ng kwarto at ang batang ito ay nasa loob. Paliwanag ni Mang Dante, habol ang hininga. Biglang dumating ang boss ng Vista Corp, si Mr. Lim, isang tanyag na negosyante at isa sa pinakamayamang tao sa syudad. Anong nangyari dito? Anak ko! Sigaw niya na makita ang kanyang anak na si Ann na umiiyak sa bisig ni Mang Dante. Agad na nilapitan ni Mr. Lim ang kanyang anak at niyakap ito na mahigpit. Ann, ayos ka lang ba, anak? Sino ang nagdigtas sa'yo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Itinuro ni Ann si Mang Dante. "Siya po, Papa. Niligtas niya po ako sa sunog." Tinignan ni Mr. Lim si Mang Dante. Nakita niya ang mga tato sa braso ni Mang Dante at nakita rin niya ang usok. Bahid ng abo sa kanyang damit, kanyang mukha na may pagod at pawis. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa anak ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sabi ni Mr. Lim na puno ng pasasalamat. Ano ang pangalan mo? Dante po, sir. Sagot ni Mang Dante. Mang Dante, anong ginagawa mo dito? Trabahante ka ba namin? Tanong ni Mr. Lim na may nagtataka. Sumagot si Ginoong Ramos, sa ngayon ay namumutla na. Sir, nag-a-apply po sana siya pero sa dami na tattoo niya, mukha po siyang, Pinuto ni Mr. Lim ang kanyang sasabihin. Ginoong Ramos, hindi ko kailangan ng iyong paghuhusga. Ang taong ito ang nagdigtas sa buhay ng anak ko. Mas mahalaga pa sa anumang itsura o tato ang kabayanihang ipinakita niya. Tinignan ni Mr. Lim si Mang Dante. Mang Dante, naghahanap ka ba ng trabaho? Opo, sir. Sagot ni Mang Dante, medyo naguguluhan pa rin sa mga pangyayari. Wala kang tatakpan sa mga tattoo mo. Ikaw ang magiging personal assistant ko simula bukas. Bibigyan kita ng magandang sahod at lahat ng benepisyo. Kailangan ko ang isang taong matapat, matapang at may malasakit. At nakita ko yan sa'yo. Sabi ni Mr. Lim na may ngiti sa labi. Halos maiyak si Mang Dante at hindi siya makapaniwala at ang lahat ng pagtanggi, lahat ng isuto ay biglang nawala. Ang kanyang mga tato na dati ay dahilan ng kanyang pagiging iba ay ngayon ay nagisimbolo ng kanyang kabayanihan. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, sir. Sabi ni Mang Dante, halos maiyak sa tuwa. Nagsimula ang bagong buhay ni Mang Dante. Naging assistant siya ni Mr. Lim at naging tapat siya sa kanyang trabaho. Hindi na siya hinuhusgahan dahil sa kanyang mga tato. Sa halip, naging simbolo ito ng kanyang pagiging kakaiba at ng kanyang kwento ng kabayanihan. Madalas siyang kausapin ni Mr. Lim tungkol sa kanyang anak na si Daniel at naintindihan ni Mr. Lim ang kahalagahan ng bawat tato kay Mang Dante. Naging magkaibigan sila at naging bahagi na ni si Mang Dante ng pamilya ng Vista Corp. Ang dating taong puno ng tato na iniiwasan at nilalait ay naging isang halimbawa ng kung paano ang kabutihan ng puso ay mas matimbang kaysa sa panlabas sa anyo. Ang bawat tato sa kanyang balat ay hindi natadda ng pagkabigo, kundi ng pag-asa ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak at ng isang bago simula. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung paano siya magbihis o kung ano ang nakaukit sa kanyang balat, kundi sa kabutihan at tapang na nasa kanyang puso. At sa huli, ang lalaking puno ng tato ay nakahanap hindi lang ng trabaho kundi ng bagong pamilya, ng respeto at ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!